Hello guys! Welcome back to my channel. It's me, Alvin. And for today's video, continuation lang to nung trip namin from Helsinki, Finland, going to Rovaniemi. So, pagpasensya nyo na putol-putol yung clip natin. So, might as well, kikwento ko na lang sa inyo yung mga ibang details na mga hindi ko na videohan sa trip na to. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You ready? Doesn't matter, it is Christmas in my heart. So guys, dumating na yung sleeper train namin going to Rovaniemi. So ito rin yung... Grabe, hinihingal ako. Ito yung tinatawag nila na Santa Claus Express. So guys, finally andito na tayo sa loob ng sleeper train or the Santa Claus Express. Sobrang liit lang talaga ng cabin. Naalala ko yung nagbarko kami dati papuntang Boracay nila kuya. Ganun yung peg niya, sobrang sikip. And makikita nyo, 2 beds yung nandito. So, bato-ba topic mamaya kung sino sa taas. Meron tayong kasamang unan, small towels, and may pa-water din sila. Actually, makapal din yung blanket nila. Shala-shala din, may pa-blanket. Itong foam nila, ito din, medyo makapal din. So, feeling ko komportable naman kami dito. Ang cute ng hagdan nila guys, papaakyat. Actually, may tagaan ng bag dito sa ilalim. Super liit lang talaga. So, ito, makikita nyo, parang cabinet. So, pag binuksan nyo siya, meron siyang sink na kasama and cups. So, pwede kang mag-ayos dito. Buti na lang may salamin. Akala ko walang salamin. Tapos, nandito yung mga key cards pag maliligo ka. Ito lang yung bintana namin. Maliit lang siya. Oh. At least may bintana. Pwedeng mag-sightseeing pa din. Papakita ko sa inyo yung upuan namin. Ito lang yung upuan namin. Ito lang. So, dalawa yung maleta namin. So, maliit lang talaga yung space. So, nakatatapos lang natin mag-shower. Ang sarap sa feeling na naligo. Okay naman yung shower area. Masikip nga lang talaga. Tolerable naman yung tubig. Sa mga nagtatanong kung magkano tong sleeper train going to Rovaniemi, it costs 260 plus euros, which is equivalent to 1,000 Qatar Riyals, which is 15,000 pesos. So, para sa amin okay na rin kasi makakatulog ka ng maayos, meron kang bed, kaysa yung magta-travel ka ng 12 hours na nakaupo. Masakit sa likod yun and for sure, hindi ka makakatulog. Pinili namin na makatulog dito kasi bukas namin mamimit si Santa Claus, so dapat fresh tayo, dapat maayos yung tulog. 12 hours yung trip namin going to Rovaniemi. Makakarating kami doon around 8 AM. Hindi muna kami makakapag-check-in sa hotel. Rekta, dito na kami magbibihis.
So, ito po yung cabin namin. Para kaming nasa barko. Totoo. Hi kami. Kumakain siya ng cinnamon bun. Hello guys, good morning. So it's already 5:30 a.m. and now we're having breakfast here inside the Train restaurant. Ito yung food namin, pizza slice, potato meatballs, and coffee, syempre. Mga 3 hours na lang makakarating na kami sa Rovaniemi. Nakatulog naman kami ng maayos. Actually, kulang pa nga. Naantok pa ako. Una, hindi ko makuha yung tulog ko pero nag-concentrate din ako pakatulog. So after namin kumain, magpe-prepare na kami, mabilisan to. Siguro mga 1 hour and 30 minutes ganon. Sana hindi malamig yung tubig mamaya para makaligo kami kasi napanood naming vlog ni Kuya Kit. Malamig daw, super lamig. So tatry natin mamaya. Samahan nyo kami kumain. Let's eat! Hello guys! So ngayon, pababa na kami papuntang Rovaniemi. So nakaligo tayo guys. Sobrang init ng tubig, grabe. Na-expect ko sobrang lamig pero hindi. Nakaka-relax din yung tubig kasi mainit. Hello guys! Good morning! So finally, nandito na tayo sa Rovaniemi. And guys, kung ano yung kinalamig ng Helsinki, mas grabe dito. Paglabas namin ng train, nag-welcome sa amin yung sobrang lamig na hangin, you know. So makita nyo sa harap ko, paalis na yung train na sinakyan namin. Ayan, ang saya dahil nga naranasan namin sleeper trains. So ayan, lahat ng tao dito masaya na nagpapapicture sa train, sa station. Ayan. Siya, busy po siya guys. Hello guys! So voice over muna tayo since hindi ako nakapag-video from Rovaniemi station to our hotel. So nag-taxi kami from there and around 10 minutes lang siya away from the station. Actually medyo naligaw kami papuntang hotel. Kasi iba yung tinuturo nung Waze dun sa taxi driver compared dun sa Waze ng nasa application namin. Pero we managed naman and dito kami nakastay sa Aquinos Hotel and that time sobrang aga namin. So iniwan muna namin yung mga luggage namin dun. Tapos nagpaturo kami sa front desk kung paano pumunta ng Santa Claus Village. Though tinulungan naman niya kami, may tinuro siyang bus stop, pero nag-decide kami na mag-Uber na lang. So from our hotel to Santa Claus Village, it took around 25 minutes. And guys, super dilim. 8:45 na, sobrang dilim pa rin niya. A few moments later. So guys, nandito na kami ngayon sa Arctic Circle. Mas matindi talaga yung lamig niya kaysa sa Helsinki. Ngayon pa nakatanggal yung isang gloves ko kasi ang hirap i-operate tong DJ Osmo kapag may gloves. Hindi ko na nararamdaman. Parang ang tigas na ng kamay ko. Hindi ko na maramdaman. So, nandito tayo ngayon sa Santa Claus Reindeer Village. Kasalukuyang nakapila kami ngayon dito para sa reindeer ride namin. Dito sa reindeer sleigh ride,
dalawa yung options mo. Pwedeng forest path, which is yung pinili namin, will take 10 to 15 minutes, no? Tapos, yung reindeer path naman, mas onti siya, no? So, syempre, mas pinili na namin yung mas mahaba para mas ma-enjoy namin yung sleigh ride. Sa price naman, ang forest path, nag-cost siya ng 40 euros each person. Tapos, sa reindeer path, it will cost 25 euros each person. Hello guys! So ngayon nakasakay na kami dito sa reindeer sleigh ride. Yan, ito yung view namin. Hindi ka na maramdaman yung kamay ko eh. Oh. So aside dun sa Santa's Reindeer Sleigh Ride, marami pang activities na pwedeng gawin sa loob ng village, including yung Husky Ride, which is hindi kami nag-avail doon kasi meron kaming tour operator na pinili na kung saan yung Husky Ride doon is ikaw yung magko-control dun sa sled. So, kumbaga ikaw yung driver dun sa may Husky Ride. Tapos meron pa dun yung Santa Claus main post office. So, doon naman, pwede kang mag-send ng postcard worldwide. Nag-send kami ng postcard to Manila, Philippines. So, hopefully, matanggap nila mama. Yung Santa Claus Village, free of charge pala siya. Kasi meron din silang hotel sa loob na kung gusto mo doon ka magstay, pwede. Kung nagugutom na kayo, we highly recommend to try Santa Claus Salmon Place. Dati, hindi ako mahilig sa salmon kasi nalalansahan ako. Pero nung na-try ko yung salmon dun sa Santa Claus Salmon Place, ay, winner. Walang eme. Promise. Yun nga lang, pipila ka lang talaga ng around 30 minutes. Pipila ka sa labas. Ang kalaban mo lang talaga is yung lamig. Kasi nga, nasa labas ka nakapila, nakatayo kayong lahat doon. Yung paligid mo is punong-puno ng snow. Yung salmon nila, ipapakita talaga nila kung paano lutuin. Yung area na yon, yung cabin na yon, super liit lang sa loob. Tapos nasa gitna yung lutuan ng salmon. Tapos yun, makikita mo na fresh dun sa container nila. Ilalagay yung salmon dun sa pang-grill. Nako-curious kami kung baka may secret ingredients silang nilalagay doon. Pero asin lang naman yung nakikita namin. Sobrang sarap nun, promise. Ang creamy-creamy niya, ganun. So meron din na pwede mo ring ma-meet si Mrs. Santa sa loob ng village. Pero hindi rin namin nagawa. Nag-stick kami dun sa area na ma-meet si Santa Claus. Para ma-meet si Santa Claus, free of charge pala siya. Pumila kami ng mga around 30 minutes sa loob mismo ng office niya. Mabilis lang naman yung pila kasi bilis lang ng facing. Harap ka lang sa kanya, mimit mo siya, picture, alis. Ganon. Magkakaroon lang siya ng bayad kung gusto mong i-avail yung pictures mo kasi meron silang official photographer doon sa loob. Pinoy pa yung nag-picture sa amin. Meron din kayong clip, mga 2 minutes siguro yung video na yon. So yung pila pala doon, paakyat siya. Kumbaga nasa pinakatuktok yung office ni Santa. So pipila kayo mula sa baba hanggang pataas. Tapos meron dong area na may mga picture frames na nagpa-picture kay Santa yung mga sikat na personalities. Hello. Can I hug you? Of course. Hi, nice to meet you. Hello. Nice to meet you. Please sit down next to me.
Pleasure to Nakakatuwa kasi parang, alam mo yun, parang naging bata ka ulit nung na-meet mo siya. And sobrang surreal na makita. Surreal! Sobrang surreal na makita mo siya in person. Andito na ako sa office ni Santa. Ang ganda nung designs, ang ganda nung interior niya. Talagang mafe-feel mo na andun ka talaga sa lugar niya. Perfect. Really nice to meet you. Merry Christmas to you both. Bye-bye. Ang daming souvenirs din na pwedeng bilhin. Kumbaga, remembrance mo na rin. Kasi parang pag pumunta ka doon sa Santa Claus Village, parang naiisip ko ako, makakabalik pa ba ako dito? Ganon. Ang nabili lang namin doon is yung ref magnet. Actually, si M, may hinawakan siyang snow globe noon. Binitawan niya. Ewan ko kung bakit niya binitawan. Tapos ngayon, nangihinayang na siya. So now we're here in Hotel Aquinos here in Rovaniemi. So let's go. Pasukin natin ng room namin. Merong maliit na pa-closet dito. So dito lang namin hinahang yung mga jackets namin na malalaki. Then here's the washroom. Yan. Yan ang aming washroom. Okay lang naman. Para sa akin, sa hotel, layovers, mas gusto ko yung maliit na washroom kaysa yung malalaki. So, ito, meron siyang connecting door. Pero syempre, hindi naman sa amin yun. And here, below, meron tayong mini fridge. Parang hindi siya air-conditioned, no? Oh, hindi. So, dito tayo sa bed. 2 single beds na pinagdikit. Ayan siya. Tignan nyo ilabas namin kung gaano ka. Oo. Diba? Kailangan buma ng aircon dyan, hindi na heater ang kailangan. Nakapag-check-in kami ngayon lang. It's already 4 p.m. Nakarating kami around 8 a.m. So, sobrang aga. So, ang ginawa namin kanina, iniwan muna namin yung mga gamit sa baba. Actually, pwedeng ipaiwan and dumiretso kami sa Santa Claus Village. So, ayun lang guys. Papahinga muna kami kasi sobrang pagod kanina. A few moments later. So guys, pagigising lang namin. It's already 7:20 p.m. Nag-dinner kami. Bulalo. Papunta kami ngayon sa Aurora Borealis Hunt. So, mga 5 hours yun. Sana magpakita siya ng bonggang-bongga. Tatry ko siyang i-timelapse kasi mas maganda siya na naka-timelapse para siyang sumasayaw sa langit. Nagmamadali na kami actually. So, kakain na kami. Bye! Oh, outfit check. Ikot ka. I think mine was 44. Okay. Hello guys! So, dun pala sa Aurora Borealis hunting experience namin sa Rovaniemi, Finland. Unfortunately, hindi namin siya nakita. Hindi siya nagpakita at all. Hindi ko alam kung ano bang nangyari, ano bang problema. Baka yung weather, baka masyadong maulap, baka yung tour operator namin hindi nagtiyaga na hanapin yung Northern Lights. Compared kasi dun sa Iceland trip namin last year, hinanap namin siya talaga. Talagang nagtiyaga yung tour operator namin na pumunta sa mga spots na possible na magpakita yung Northern Lights. Yung nagawa namin kasi dito sa may Rovaniemi, pumunta lang kami sa isang area. Kumbaga naipon kami doon. Totoo nga naman, sobrang dilim. Kasi kailangan, pag makita mo si Northern Lights, talagang madilim talaga. Wala kang makikita. Malayo sa light pollution. So, oo nga naman, pumunta kami doon. Pero doon lang kami nagstay. And nagulat na lang kami, nag-set na lang sila ng bonfire doon sa area. Tapos, kumain. May pa hotdog, may pa mais. In fairness naman,
Doon na kami nag-dinner talaga. Talagang bumawi na lang sila sa pagkain. Talagang ang daming pagkain, kumpleto. May pa hot chocolate pa, may pa blueberry juice. Yun nga lang, yung pinunta namin doon is yung Northern Lights. Sayang kasi akala namin that moment, may kita namin siya. Kasi talagang pinunta niya kami sa sobrang dilim. May cabin lang doon na pwede mong... Doon talaga mag-i-stay yung mga tao pag nag-hunt sila ng Northern Lights. So, ayun. Unfortunately, wala talaga.